honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mga sticker pong nakita namin sa pisngi nyo, para pakita kung gaano kami committed dito sa kampanyang to, si June Delantar humihingi ng sticker na yan, pero kung pwede raw mas malaki, sa noo namin gagamitin. Yung kay June raw, 3 inches ang height. Kailangan? Okay. Pangalawa, sang-ayon ako sa sinabi ni Senate President Frank Trilon, UP talaga yung mahusay na eskwelahan. Nakikita natin ang tinuro sa kanilang humility. Okay? Nakikita po natin ang ebidensya sa UAAP kung saan dekada-dekada na lang pinaglaban ang pwesto nila. Pag nanalo nga sa UAP ang UP, yung kanilang mga alumni ay talagang nahihimatay. Pero kailan, yun naman ang tinatawag na exception that proves the rule. Nitong Lunes lang, sama-sama natin pinakilala sa ating mga boss ang tandem na walang dudang magpapatuloy sa Daang Matuwid. Ating magiging Pangulo, Mar Rojas, at ang kanyang vice, si Leni Robredo. Dalawa pong lingkod bayang nagpamalas na ng matinding sakripisyo. Ulitin ko lang po yun. Nagpamalas na matinding sakripisyo sa pagtugon sa panawagan ng sambayanan. Sila ang iharap natin sa referendum para sa Daang Matuwid sa susunod na taon. Ang dininga natin sa Liberal Party at sa ating koalisyon sa Daang Matuwid, laging bayan bago ang sarili. Klaro po, lahat ng narating natin, lahat ng tagumpay na ating nakamit at lahat ng imposibleng ginawa natin posible, bunga ng ating pag-aambagan at ng magagandang nasimulan ng mga nagsakripisyo para sa atin. Ngayong araw naman, ipinakilala natin ang 12 individual na sa ating paniniwala ay tunay na kumakatawan sa mga prinsipyo ng katapatan, sakripisyo at paninindigan. Silang magiging kasama ni Mar at Leni sa pagsusulong ng mas malawak na reforma sa kalakhang lipunan. Sila ang mga pambato ng koalisyon ng Daang Matuwid para sa Senado sa taong 2016. Ang hangad po natin, talagang maparami ang kabalikat natin di lang sa Senado kundi sa buong Kongreso at maging sa ibang sakay ng gobyerno. Sa isip ko po, parang orkestra ang mga sakay ng pamahalaan. Kung iisa ang ating himig, di ba mas maganda ang naipaparating natin sa ating mga boss? Pero kung kanya-kanya ang ating diskarte at lahat kailangan superstar, magiging sintonado tayo at di maganda ang tonong lalabas kundi ingay lang. Sa palagay ko, kung ganito ang takbo ng gobyerno, talagang babagal lang ang pagkamit natin sa ating mga mithiin. Ngayon po, batid nating meron tayong mga importanteng panukala sa Kongreso na hindi pa naipapasa. Pangunahin na po sa akin ang BBL. Na ang tanging layunin ay makasabay sa ating pag-akbang ang mga kababayan nating nasa Muslim Mindanao. Isipin ninyo na lang, pag di na ipasa ang BBL, ipagpapatuloy lang natin ang siklo ng hidwaan. Tuloy lang na maglulugmok ang mga kapatid natin sa gulo at kahirapan at patutunayan lang natin ang mga pagkukulang ng ARM. Kung saan kahit isa lang ang maling mailagay sa pwesto ay apektado na ang kinabukasan ng lahat. Pasalamat nga lang po tayo na may napagkatiwalaan tayong ARM Governor na si Brother Mujib Hataman. Mujib, magpakilala ka naman. Tumayo ka namang paminsan-minsan. Ang masakit po nito, no? Sino bang makakagarantya na parati tayo magkakaroon ng tulad ni Mujib? Na nung nailagay sa pwesto ay talagang ibinalik ang paglilingkod sa taong bayan. Ang pinagbago po ng BBL, may tumatayong tao na imbis na sabihin, ibigay mo lang sa akin ang lahat ng pagkakataon. Ulitin ko lang po, ibigay mo lang sa akin ang lahat ng pagkakataon. Ngayon po ay sinasabing, bigyan mo ng pagkakataong maiparating ang tinig ng lahat. Sa itinutulak natin, ang mamumuno
talagang naglilingkod sa sambayanan. Ang kanilang mga hangarin naman ipinaparating sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Malayong malayo ito sa kinagisnan nating sitwasyon kung saan may warlord na nagdidikta sa kapalaran na nakakarami. Samantalang pinagtutuunan lang niya ng pansin ang pagunlad ng kanyang angkan o tribu. Sa BBL sa simula't simula, ang punto ay asikasuhin ang lahat. Ang mga nasasakupan naman may pantay na karapatan at sariling boses. Ang Chief Minister ang tagapagtupad ng pag-aasikaso sa kanila. At dahil kasama ang taong bayan sa sistema ng pamamahala, nababali ang sistema kung saan may naetsapwera, di ba't mas magandang sitwasyon po ito. Balita ko nga, merong humirit mula sa Senado na wala na raw pag-asang pumasa ang BBL. Sa totoo lang, wala namang siyang iminumungkahing mas maganda. At sa pakiwari ko nga po ay wala sa talagang iminumungkahing iba, period. Ang gusto niya lang ay kumontra sa ating mga isinusulong. Sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi niya sa ibig sabihin ng lingkod bayan. Sa pagtitipong ito, naalala ko po ang sinabi sa atin nung tumakbo tayo noong 2009. Simulan mo lang ang pagbabago. Ngayon, hindi naman siguro tayo nagmamalabis kung sasabihin natin mas malayo pa ang narating natin kaysa inaasahan. Kayo po mismo ang mga testigo dito. Ngayon po, sa pagpapakilala sa ating mga kandidato sa pagkasenador, ang unang-una nating kriteriya para makapasok sa slate ay ang kahandang ipagpatuloy ang Daang Matuwid. Sa ganitong paraan, siguradong mas mapapabilis pa ang pagkamit natin sa ating mga pangarap. Sila naman magtutuloy sa ating nasimulan, mas maganda at dihamak na mas matas na ang antas, ang panggagalingan. Pero paalala ko lang, magagawa lang nating lahat yan kung hindi sintunado at taliwas ang ating mga kasama. Sa Daang Matuwid, ang estilo po namin pagdating sa mga desisyon, ilan ito sa konsensus. At ang nakikita ninyo ngayon ay resulta ng pagpupulong ng Liberal Party, mga kaalyado at mga kasamahan natin mula sa civil society at iba't ibang partido. Excuse me po. Di ho namin ugali ang magpuno lang ng listahan para lang may mailaban. At sa tingin ko po, walang makakapagsabi na taliwas sa ating agenda na mabuting pamamahala ang mga kasama natin. Pinakilala na nga po kanina ang ating buong slate. Inihandog na ating mga pambato ang kanilang mga sarili para sa malaking katungkulan at tiwala akong makikita ng ating mga boss ang kahandaan nila para sa Senado. Mula sa puntong ito hanggang sa araw ng halalan, lalo pang makikita ng sambayanan ang maibubuga ng ating koalisyon. Ang bilin ko naman sa ating mga kandidato, kumain na kayo ng kumain ngayon. Dahil pagsapit ng kampanya, ang ihahain na lang sa inyo ay memorize. Alaala na lang ang pagkain ng kanin. Pero sa totoo lang po, sa tingin ko, magiging madali ang kampanyang ito dahil maliwanag nakaharap ng Daang Matuwid ang mga magdadala sa atin sa ligaw na daan. Pagdating nga po ng panahon ng pinipitas na natin ang iba pang bunga ng Daang Matuwid, mag-uunahan ang mga katunggali natin sa pag-angking sila ang ama o kaya ina ng lahat ng magandang nangyayari sa atin, kahit wala talaga silang naiambag. Ngayon po, paano natin malalaman kung sino ang tunay nating kasangga? Tingnan po natin ang mga katangian ng kalaban ng Daang Matuwid. Una, nariyan ang ampaw na pangako na sinasabing ibibigay nila ang lahat, pero nakakalimutan nila parating sabihin kung paano ibibigay ang pangako. Kaya palagay ko palagay ko po, pag dumating ang panahon na napako ang pinangako, alam na natin kung bakit. Diin ko po, noong kunwaring panig pa sila sa atin, maraming pagkakataong nakatulong na sana sila sa solusyon. Pangalawa, nariyan ang mga diretsuhang nagsisinungaling. Napapailing nga po ako kapag gumagawa sila ng mga pahayag na para bang hindi sila kasama sa mga nagpahirap sa atin noon. Habang ginagalang ko ang aking mga boss na nagbigay ng mandato sa akin, narin naman silang umaasang nag-uulyanin na ang taong bayan. Ang hirit pa, time to move on na raw. Ang sabi naman ng aking reconciliation with justice ang kailangan. Alam niyo po, sa simbahang kinakabilangan ko, ang paghingi ng tawad ay sa Diyos at sa pamayanan. Ang tanong ko nga,
paano natin pagkakatiwalaan ang hindi humingi ng patawad at di nakakakita ng pangangailangan magpaumanhin? Pangatlo po, yung halitang aminado na sa kanilang napakasahol na track record. Kaya tinatangka nilang ipresenta na kasing sahol at kasing sama nila ang lahat. Sinusunod nga nila ang sinabi ng isang matandang politiko, kung di mo kayang bumango, pabahuin mo na lang ang iba. Totoo po, magiging maingay ang kampanya. Pero sa taong bukas ang mata at tenga, napakadali ng pipiliin at narito sila sa harapin nyo ngayon. Matagal na rin po ang karera ko sa politika, pero hindi ho naman 3 dekada na formal. Iba ho, saling pusa lang ako. Nakita ko kung paanong maaaring mag-iba ang pananaw ng Pilipino tungkol sa mga nagsasabing paglilingkuran sila. Nakita natin ito noong 1986, nang wakasan natin ang isang diktadurya. Noong 2010, nang pinili natin humakbang sa daang matuwid at baliin ang siklo ng pandaraya, pagnanakaw at panlilinlang. At muli nating natungayan ito nitong 2013 nang lalong naging malinaw sa ating mga katunggali na ayaw na ng Pilipino sa lumang kalakaran. Nagbabago na ang klima ng politika sa bansa. Sa aking pananaw at para sa ating mga boss, mas matimbang ang prinsipyo. At ang LP at ang ating koalisyon, idiin ko lang, may pruweba na, may prinsipyo pa. Maliwanag ka. Maliwanag nga na habang tagpi-tagpi ang grupo ng iba, tayo ang may totoong tandem. Tayo ang may totoong record at plataforma. Tayo ang nasa panig ng prinsipyo at reforma. Tayo ang daang matuwid. Sa pangunguna ni Mar at Lenny, kasado na ang puwersang magpapatuloy, magpapalawak at lalaban para sa ating mga boss, ang sambayanang Pilipino. Sa nalalabi kong panahon sa pwesto, sa patnubay ng poong may kapal at sa patuloy ninyong pagpapakita ng matinding suporta, asahan ninyong buong lakas at buong paninindigan kong pamumunuan ang kampanya para sa reeleksyon ng daang matuwid. Ang kampanya na gawing lalong posible ang dating pinapangarap lang. Ang kampanya magtutuloy ng dakilang kwento ng lahing Pilipino. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.